eroplano. Doon ako pupunta pero di ako sigurado. Iyan ang gusto ko. Hindi ko alam kung pupunta ako. Handa na ang Europa para sa digmaan laban sa Rusya. Hindi ito digmaan na gusto ng Europa. Pero kung igiit ng Rusya ang hindi nito kayang panindigan, handa na ang Europa. Ang paninindigang ito ay tugon sa desperadong propaganda ni Vladimir Putin. Kamakailan, nagkunwaring commander si Vladimir Putin, lumilipat sa mga bunker at nagpapanggap na nasa unahan ng labanan. Mabilis namang itinuro ng kalihim general ng NATO ang pagkukunwari sa ipinakitang ito. Tinamaan si Vladimir Putin sa pinakamasakit para sa kanya, ang kanyang maliit na ego. Matindi ang pagkukumpara. Si Vladimir Putin ay nagtatago at nagpapanggap nang hindi man lang nagsilbi kahit isang araw. Libo-libong mga Ruso ang namamatay bawat linggo. Mas malala pa, lantaran ng sinasabi ng mga opisyal ng Russia na nais nilang talunin ang Europa at iligtas ang mga halagang kanluranin. Palihim na ipinapadala ng mga opisyal at commander ng militar ang kanilang pamilya upang manirahang ligtas sa kanluran. Ito ang pinakamalinaw na senyales na ang mga elitista ng Russia ay hindi naniniwala sa sarili nilang mga sinasabi. Ninanakawan nila ang bansa at ang kinabukasan ng mga Ruso. Kaya't simulan natin sa simula. Mga isang linggo na ang nakalipas, noong Disyembre 2 si Putin ay nagkakalat ng kanyang propagandang Ruso. Habang nagpapanggap na sundalo, sinasabi niya na nananalo ang hukbong Ruso sa harapan. At nananalo ito dahil siya ang commander-in-chief. Para patunayan ang kanyang punto, nagbihis siya bilang sundalo. Ayon, direktang itinuro ng kalihim general ng NATO ang pagkukunwari sa propagandang video na ito. At galit na galit si Putin pagkatapos noon dahil tinamaan ng mga komento ang pinakamasakit sa kanya, ang kanyang maliit na ego. Kaya pakinggan ninyo ang sinabi ng general ng NATO. Ang video ni Pangulong Putin na nakabihis sundalo pero malayo sa harap ng labanan. Ikaw, sobrang salamat, talagang nakakatakot ang video. At alam na siya ang responsable sa 20,000 na namamatay bawat buwan sa kanilang panig. Kaya kailangan nating itigil ito. Kailangan nating itigil ang gilingan ng karne. Kaya naman buong suporta ako sa pagsisikap ng Amerika na tapusin ang digmaan. Mahirap hulaan kung magiging matagumpay tayo. Maaari kong tiyakin sa iyo na lahat ng nasa panig ng Ukraine, NATO, at syempre pinangungunahan ng mga Amerikano ay nagsisikap na makamit ito dahil gusto naming matapos na ito. Sa huli, kailangan natin makisama sa mga Ruso dahil dalawa ang kailangan sa pagsayaw ng tengo. Sinusubok pa kasi ito kaya mahirap magsabi o manghula ngayon. Ihambing mo iyan kay Pangulong Zelensky na pumunta mismo sa harap ng labanan. Nakipagkita sa mga sundalong Ukranyano at nag-record ng pampublikong video sa labas. Alam ng mga tao na hindi lang siya nagtatago sa bunker at nagpapanggap na nasa labanan. Talagang naroon siya, sumusuporta at ipinaparamdam ito sa kanyang mga sundalo. Ginagawa ng gobyerno ang lahat para magdala ng kapayapaang pangmatagalan sa mga Ukrainyano. Parang hindi pa sapat ang kahihiyan. Marami rin ang nakapansin na si Putin ay naka-uniforming militar. Sa kabila nito, hindi pa talaga siya nagsilbi kahit isang araw sa militar ng Rusya. Gusto lang niyang magkunwaring sundalo habang pumapatay ng libo-libo at libo-libong Ruso bawat linggo. Bukod pa dyan, huwag nating kalimutan na ang mga tunay na leader, tunay na commander at general ay tunay na nagmamalasakit sa kanilang mga sundalo at gusto talagang protektahan ang kanilang buhay. Si Putin, basta na lang pinapadala ang mga sundalo sa harap ng labanan na parang pambala sa kanyon. Hindi nga sinasanay ng mga Ruso ang kanilang mga bagong recruit dahil ayon sa matematika ng mga Ruso, mamamatay rin naman daw ang recruit. Bakit paggagastusan ang pagsasanay niya kung mamamatay din siya sa loob ng 7 araw? Sabi ni Putin, hindi sulit gastusan ang mga bagong recruit kung hindi rin sila mabubuhay sa labanan. Ang bilang ng mga nasawi mula sa Russia ay mahirap intindihin kahit para sa mga general na nakaranas na ng totoong digmaan. Napag-usapan namin ito ni General David Petraeus nang maging panauhin siya sa aming podcast 2 buwan na ang nakalipas. Kaya pakinggan ninyo ang pananaw niya tungkol dito. Sa tingin ko, pagpapakitang tao lang ito at may ganun din sa mismong labanan. Sinusubukan ng Rusya na makakuha pa ng karagdagang tagumpay sa labanan. Nakakamit nila ang paunti-unting tagumpay kapalit ng napakataas na halaga. Nawalan na sila ng mahigit 1,000,000 sundalo na napatay at nasugatan sa partikular na yugto ng digmaang ito simula 2022
At 50,000 sa kanila ay labis na nasugatan o napatay kaya hindi na sila makabalik sa harapan. Mahirap itong intindihin para sa namuno sa dalawang digmaan at sumulat ng liham ng pakikiramay sa mga magulang ng Amerika. Halos gabi-gabi akong namumuno sa mga lugar ng digmaan. Pero patuloy pa rin silang lumalaban sa digmaan tuloy-tuloy. At sa kabila ng higit 1,000,000 nasawi, gusto pa rin ng Rusya na ituloy ang mga pananalita ng digmaan linggo-linggo. Kamakailan, sinabi ng isang opisyal ng Rusya na pagtatapos lang ang digmaan kapag natalo nila ang Europa. Hindi lang ito digmaan laban sa Ukraine, kundi laban sa buong Europa. Pakinggan ninyo ito. Makikidigma tayo sa Europa. Nakikipagdigma tayo sa Europa hindi sa kaawa-awa kawawang naliligaw na Ukraine. Hindi ako ang presidente, kaya masasabi ko ng direkta, hindi matatapos ang digmaang ito hanggat hindi natin natatalo ang Europa sa moral at politika. Hindi ako yon, hindi. Hanggat patuloy ang mga siraulong elitista ng Europa sa kanilang bagong pagkahumaling tungo sa pandaigdigang digmaan, hindi ko nakikitang makakamit ang tunay na matatag na kapayapaan. Sa pinakamaganda, maaring pansamantalang maging matatag ang situation dahil magsisimula ng maghiwa-hiwalay ang Europa at babalik ito sa dati nitong kalagayan. Munting Girl, isang tambakan ng mga bansa na nag-aaway-away, nag-e-export ng digmaan, kolonyalismo at rasismo. Mga digmaan at mas nauna pa ang rasismo. Hindi na nila maaring hayagang isagawa ang kolonyalismo ngayon, syempre. Ngunit hindi na tahimik na kanlungan ang Europa. Akala natin dati ay ganun ito pero nagkamali tayo. Anong klaseng manlalaro ang tama o mali? Ito ang retorikang madalas nating marinig mula sa mga elitista at opisyal ng Rusya. Kahit si Putin mismo, noong nakaraang buwan lang, ay nagbigay ng talumpati kung saan sinabi niya na ang Europa ay isang bumabagsak na sibilisasyon dahil hindi nila nirerespeto ang relihiyon. Hindi nila nirerespeto ang mga pagpapahalagang kanluranin. At kaya, ayon sa Kremlin, maraming Europeo ang gustong lisanin ang kanluran at lumipat sa Rusya dahil ang Rusya ang huling tagapagligtas ng mga pagpapahalagang kanluranin. Kita mo, kamakailan sinimulan ni Putin ang Shared Values Visa Program. Sinumang nasa kanluran Europa, United States o Canada ay pwedeng gumamit ng visa program para mag-apply tumira sa Rusya. O hulaan mo? Sabi ng bagong datos ng Kremlin, ginagamit ito ng lahat. Halos lahat sa kanluran ay gustong lumipat sa Rusya. At kapag tiningnan mo ang mga numero, mukhang 150 katao na ang nag-apply sa programang ito. Talaga namang nakakabigla ang bilang na iyon. Hindi ko alam paano mabubuhay ang Europa kung maraming lilipat sa Rusya. Samantala, halos 1,000,000 Ruso ang umalis ng bansa mula nang simulan ni Putin ang digmaan. Sigurado akong mas mahalaga pa rin ang 100 at 50 lumilipat sa Rusya kaysa sa 1,000,000 Ruso. Kaya mababawi ni Putin iyon. Dahil napag-uusapan ang Europa, ipapakita ko ulit ito sa inyo. Maaaring hindi pabor ang mga opisyal ng Rusya sa Europa, pero mukhang gustong-gusto nilang ipadala ang kanilang mga pamilya para manirahan sa mga bansang Europeo. Patuloy pa rin itong nangyayari sa 2025. Isang komandante ng Rusya na lantad ang hangaring sirain ang Ukraine at labanan ang Europa. May mga anak na babae na ligtas na mumuhay at naglalakbay sa Europa sa ilalim ng NATO. Panoorin ang clip na ito. Nauunawaan namin ang komplikadong kalagayan ng militar at politika. Tay, Nay, o taas ng kaunti. At ang kasalukuyang makasaysayang panahon, Mama, Mama, nandito kami sa Stromboli. muling lumalakas ang natsismo at sinusubukang sakupin ang mundo tulad ng mahigit 80 taon na ang nakalipas. Ma, nandito kami sa Tenerife. Hindi namin ito papayagan. malit lang ang grupo namin. Matinding sagot ang ibibigay namin sa kalaban. Mama, nasa Tenerife kami. Pakikito namin ang katatagan. Tatay, nanay. Kami ang tapang at kabayanihan ng Paris. Tatay, Nanay, kami ay Disneyland Tapang. Nanay, kami ay nasa Florence. At kabayanihan, nanay, kami ay ngayon. Ayon sa kanyang website, isa siyang travel vlogger. Kaya kailangan niyang pumunta sa Europa para ipagpatuloy ang kanyang negosyo. Sa tingin ko, kaunti lang ang interesting na tourist spot sa Rusya kaya hindi mahilig maglakbay doon ang mga Ruso. Pero kahit na, kung susuriin lang natin ng mas malalim ang kanyang pinansyal, sinasabi niya mismo na sa bawat biyahe, tuwing pumupunta siya sa Europa, gumagastos siya ng halos 1,000,000 rubles, nakatumbas ng humigit kumulang 110,000 $10,000. Ngayong taon lang, ilang beses na siyang bumiyahe. Nagtataka ako paano nagkakaroon ng malaking pera ang isang Rusyanong komandante. May aral dito.
Kung gusto mong maging bilyonaryo, pinakamadaling paraan ay maging politikong Ruso. Pero higit pa dyan, ang totoong tanong dito ay, paano siya nakakakuha ng visa para makapasok sa mga bansang Europeo? Lalo na kung iisipin na ginagastos niya ang pera ng tatay niya habang ang tatay niya ay pumapatay ng mga batang Ukrainian para kay Putin. Hindi ba dapat higpitan ng Europa ang seguridad para hindi makapasok ang ganitong tao? At bukod pa dyan, tandaan natin na ang dahilan kung bakit marami tayong ipinataw na mga parusa sa Russia ay dahil gusto nating bigyan ng pressure ang ekonomiya ng Russia at ang mga elite ng Russia. Kaya pinilit nila si Putin itigil ang digmaan. Kung susundin ang parehong lohika, hindi ba dapat itigil din ang pag-issue ng visa sa mga konektado sa makinarya ng digmaan ng Russia? Sa katunayan, tulad ni dating kampeon sa chess na si Garry Kasparov, kahit sino na hindi kinokondena ang digmaang ito na isinasagawa ni Putin, hindi sila dapat makapasok sa isang bansang kanluranin dahil iyon ang pinakamadaling paraan para mailabas ang mga taong gusto talagang umalis ng Russia dahil hindi nila sinusuportahan ang digmaan, mailalabas natin sila. Kung mahal nyo ang Russia at gusto nyong suportahan ang digmaan, manatili na lang kayo doon. Sa palagay ko, mas mag-aalala ang mga elitista sa Russia tungkol sa digmaan kung hindi sila makapunta sa kanilang mga bakasyonan sa Lake Como. Ipakikita ko sa inyo ang clip mula kay dating punong ministro ng Britanya, Boris Johnson. Nagbigay siya ng talumpati ngayong umaga, Disyembre 11 tungkol sa pagpigil sa digmaan at kung paano ipapakita sa Russia at kay Putin na may lakas ang kanluran. Anong klaseng pressure ba talaga ang inilalagay natin kay Vladimir Putin sa ngayon? Ano ang mensaheng natatanggap niya mula sa mga negosyador? Itigil ang putukan, Putin, itigil ang putukan o aalis kami, itigil ang putukan o iiwan namin ang mga Ukrainians. Ang tanging pagkakataon para matapos ang digmaang ito ay para tayong lahat ay magbigay ng matinding pressure kay Putin at iyon ang pangunahing mensahe ko. Walang silbi para sa ating mga Europeo na sisihin lang ang mga Amerikano kapag ang Europa ay patuloy pa ring bumibili ng gas mula sa Russia at nagbabayad ng halos $1 bilyong kada buwan diretso sa makina ng digmaan ni Putin. At wala rin itong silbi. Walang saysay na nakaupo lang tayo dito sa Bergen at nagre-reklamo sa dokumentong lumabas noong Biyernes. Ibinibigay natin lahat ng gantimpala kay Putin at lahat ng parusa sa Ukraine samantalang dapat ay baliktad. Kung magpapakatatag tayo ngayon, matatapos natin ang digmaan at mananatiling malaya ang Ukraine. Pero kung mahina tayo, magiging isang malungkot at pinahirapang satellite ng kultura at wika ng Moscow ang Ukraine na sistematikong inaapi. At binibigyan natin ng pahintulot ang gangsterismo at agresyon sa buong mundo mula sa mga bansang Baltiko hanggang Taiwan. Kung iyon ang kalalabasan, ito ang magiging pinakamasaklap na pagkatalo ng Estados Unidos mula noong Vietnam, huwag na nating isama ang Afghanistan. Ngayon, ililipat natin ang atensyon sa isang malaking pagpupulong sa London noong Disyembre 8, 3 araw na ang nakalipas. Nagpulong sina Pangulong Zelensky ng Ukraine, punong ministro ng United Kingdom, Pangulo ng Pransya at Chancellor ng Alemanya. Layunin ng pagpupulong na bumuo ng tugon ng Europa sa kasalukuyang negosasyon ng Estados Unidos, Russia at Ukraine. Matigas ang Estados Unidos na dapat isuko ng Ukraine ang Donbas para magtagumpay ang negosasyong pangkapayapaan. Sa loob ng 11 o 14 na taon, hindi pa nakuha ng Russia ang teritoryong ito kahit ilang ulit na nilang tinangkang kunin. Ang dahilan ng malaking pagkabigo ng Russia ay ang pagkakaroon ng mga lungsod na tinatawag na Fortress Belt. May magandang pambansang depensa sila at malaki rin ang investment ng Ukraine sa dagdag pang depensang linya. Kaya hindi basta-basta makakapasok ang mga puwersa ng Russia at makukuha ang iba't ibang lungsod, gaya ng ginagawa nila sa silangang bahagi ng Ukraine. Pero sinasabi ni Putin na kung hindi niya makukuha ang negosasyon sa Donbas, kukunin na lang niya ito sa pamamagitan ng lakas militar. Pwede niyang subukan ulit, gaya ng sabi ko, 11 taon na niyang ginagawa ito. Kung nais niyang magtagumpay, baka kailangan pa niyang isakripisyo ang milyon-milyong buhay ng Ruso. Kaya nga, sa totoo lang, wala talagang saysay na isuko yon nang wala kang nakukuhang kapalit mula sa Russia. Kahit ano pang sabihin ni Putin, hirap ang ekonomiya at lipunang Ruso sa digmaan. Lalo na sa 2025, hindi ibig sabihin na hindi rin nahihirapan ang mga Ukrainian. Parang nagpapanggap lang ang United States na mas malakas ang Russia kaysa sa totoo. Sa totoo lang, kung pag-uusapan ang ekonomiya, tingnan na lang natin ang datos na lumabas ngayong buwan. Nobyembre,
ang pinakamasamang buwan para sa Russia sa pag-export ng langis mula nang magsimula ang digmaan. Ito ay dahil sa mga parusa ng United States at, syempre, ng Ukraine. Ibig sabihin, ang mga pag-atake ng drone sa mga refinery ng langis ng Russia, mga oil tanker ng Russia, at syempre, mga daungan ng Russia at lahat ng iba pang infrastruktura na kailangan ng Russia para maisagawa ang negosyo nito sa langis. Kaya ngayon, nag-aalok ang Russia ng mas malaking diskwento sa mga mamimili tulad ng India at China na bumibili ng kanilang langis. Ibig sabihin, habang bumababa ang export ng Russia, pati kita nila kada bariles ay bumababa rin. Pagsamahin mo ang dalawang yan, at masasabi nating hindi talaga maganda ang kalagayan ng ekonomiya. At ito ay hindi pa isinasaalang-alang ang mga casualty na dinaranas ng Russia sa mga frontline, pati na rin ang mga syudad ng Russia. Malapit nang malugi ang ilan dahil sa utang at kawalan ng suporta mula sa pamahalaang federal at Kremlin. Kaya mahalagang huwag basta sumuko sa negosasyon ng kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit naging malaking pagpupulong ang European meeting sa London. At ito ang kanilang inilabas na pahayag pagkatapos. Pakinggan ninyo ito. Ang talakayang ito at salamat sa iyo, Vladimir, sa pagsama sa amin, kasama si Frederick. Sa tingin ko, lahat tayo ay sumusuporta sa Ukraine at kapayapaang makakamit sa pamamagitan ng negotiation. Sa palagay ko, marami tayong alas sa kamay. Ang pagpopondo, kagamitin at pangunahing tagapagbigay ng kagamitan sa Ukraine. Ang katotohanan na lumalaban ang Ukraine sa digmaang ito at ang katotohanan na nagsisimula nang magdusa ang ekonomiya ng Russia, lalo na pagkatapos ng pinakabago nating mga parusa at ng mga parusa ng United States. Ngayon, tingin ko ang pangunahing issue ay ang pagkakaisa ng ating mga posisyon, mga Europeo, Ukrainian at United States para matapos ang negosasyong pangkapayapaan. At muling buhay ng tiwala sa pinakamainam na kondisyon para sa Ukraine, mga Europeo at ating kolektibong seguridad. Maraming salamat. Maraming salamat Punong Ministro Pirskanov sa pagtanggap sa amin dito sa 10 Downing Street, London ngayon. Pinahahalagahan ko na nagkaroon kami ng pagkakataon makasama ka, Volodymyr at si Emmanuel upang pag-usapan ang mga susunod na araw. Dahil maaring maging mapagpasyang panahon ito para sa ating lahat. Kaya patuloy naming sinusubukan na suportahan ang Ukraine gaya ng alam mo sa kabilang banda, nakikita namin ang mga pag-uusap at negotiation sa Moscow at sa United States. Inaasahan kong marinig mula sa iyo kung ano ang maaaring kalabasan ng mga pag-uusap na ito. At patuloy pa rin kaming matibay na sumusuporta sa Ukraine at nagbibigay ng suporta sa inyong bansa. Alam nating ang kapalaran ng bansa ay kapalaran din ng Europa. Kaya iyon ang dahilan kung bakit kami narito, sinusubukan naming alamin kung ano ang maaari naming gawin at walang dapat magduda sa aming suporta para sa Ukraine. At ito ang matibay naming pinaninindigan at bukas pa ang resulta, ikaw ay... Ako'y may pagdududa sa ilang detalye na nakikita natin sa mga dokumentong galing sa panig ng United States pero kailangan nating pag-usapan iyon. Kaya nga nandito kami. Salamat sa iyong paanyaya. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Maraming salamat. Salamat ngayon. Yan lang po ang aking handog. Kung di pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button sa ibaba. Sinusubukan naming maabot ang 2 milyon na subscribers bago matapos ang buwan. Kaya basically bago matapos ang taon. At kailangan na lang namin ng mga 3,000 pang tao, kaya iyon lang. Ako si Sam, at magkikita tayo sa susunod na video. Nitong mga buwan, ginugulo tayo online ng propaganda machine ng Russia. Gusto nilang ipaban kami sa YouTube, at patuloy kaming inaatake ng Russian bot sa Twitter. At nirereklamo nila ang mga video namin na ayaw nilang mapanood ng iba. Hindi kami susuko dahil naniniwala kami sa kapangyarihan ng independenteng pamamahayag. Alam naman nating lahat ang dahilan kung bakit nila tayo pinipigilan. Natatakot sila dahil naibabahagi namin sa inyo ang totoo tungkol sa nangyayari sa Ukraine. Natatakot sila dahil nalalaman natin ang kanilang mga kasinungalingan. Gusto pa nating lalo silang matakot. Kamakailan, inilunsad namin ang Basics Insider na aming bagong plataporma. Dito, nagbabahagi kami ng eksklusibong videos at usapan kasama ang mga eksperto tulad ng United States Generals, Navy SEALs at best-selling authors. Ipinapaliwanag din namin ang mga bagong balita mula sa frontlines ng Russia-Ukraine at iba pang bahagi ng mundo. Panoorin ito sa unang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Maaari ka ring pumunta sa basicsinsider.com. Malaking bagay para sa aming lahat dito sa Business Basics ang iyong suporta.